May 8 buwan si Putin bago makakuha ang Ukraine ng sandata na di alam ng Russia paano pigilan. Mas mura, mas mabilis, at mas marami na hindi hinarap ng depensa ng Russia. Nagsimula na ang orasan at sa lahat ng palatandaan, hindi pa handa ang Russia. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang paparating at magbabago ng digmaan. Noong Enero ngayong taon, ginawa ng Estados Unidos ang di karaniwang bagay. Nag-test sila ng bagong cruise missile na Rusty Dagger at ito'y gumana ng perpekto. Nangyari ang pagsubok sa Eglin Test and Training Range sa Florida. Lumipad ang missile, naglayag mag-isa, umiwas sa mga hadlang at tinamaan ang target ng sobrang eksakto. Pero ang talagang kahanga-hanga ay hindi ang mismong pagsubok, kundi ang napakabilis na bilis ng lahat ng ito. Isipin mo. Karaniwan, kapag nagpasya ang Estados Unidos na gumawa ng bagong sandatang militar, lalo na kung komplikado tulad ng cruise missile, inaabot ng mga taon, dekada pa nga ang proseso. Ang F-35 fighter jet ay sinimulang i-develop noong dekada 90 at naging operational lang noong dekada 2010. Mabagal ang prosesong ito dahil sa tuloy-tuloy na bidding, kompetisyon ng kumpanya, walang katapusang test, pagrerepaso ng budget at pag-aproba ng Kongreso. Malaking makinarya ng burokrasya. Pero itong Rusty Dagger, mula sa pagpirma ng kontrata hanggang sa aktwal na pagsubok na gumagana, wala pang 16 na buwan. Hindi talaga nangyayari yan sa militar ng Amerika. O mas tamang sabihin, hindi yan nangyayari noon. Kaya ano ang nagbago? Ang programa ay tinatawag na Extended Range Anti-Air Missile na ang ibig sabihin ay bala para sa malayo ang pag-atake. At ang pilosopiya nito ay lubos na naiiba sa lahat ng ginawa ng Estados Unidos noon. Sa halip na subukang gumawa ng perpektong misil, yung pinaka-advanced sa teknolohiya at punong-puno ng mga makabagong kakayahan, nagpasya silang gumawa ng mas simple, isang misil na sapat ang kalidad na kayang gawin ng mabilis at mura. Malakas ang lohika. Mas mabuti ng may 1,000 misil na nagagawa ang trabaho kaysa sa 100 perpektong misil na sobrang mahal at taon bago mapalitan. Dahil sa huli, sa isang modernong digmaan, may sariling halaga ang dami. Dito na tayo sa pinakakapanapanabik na bahagi ng kwento. Ang presyo ng bawat Rusty Dagger ay $246,000 para gawin. Para malaman mo kung ano ang ibig sabihin nito, ang Tomahawk standard na cruise missile ng Amerika na dekada nang ginagamit ay nagkakahalaga ng $2 milyon, higit 8 beses na mas mahal. Kaya, sa presyo ng isang Tomahawk, makakagawa ka ng 8 Rusty Dagger, 8 missile imbes na isa. Malaki na agad ang pinagkaiba, di ba? Pero teka, kasi mas gumaganda pa ang kwento kapag tiningnan natin ang kabilang panig ng ekwasyong ito. Sa panig ng Rusya, may mga sistema ng depensa sa himpapawid ang Rusya na tinatawag na S-400. Ito ang malalaking truck na may interceptor missiles na nakikita sa mga video ng digmaan. Bawat interceptor na ginagamit para pabagsakin ang paparating na misil ay nagkakahalaga ng halos $2 milyong. Kaya mag-compute tayo. Nagpapalipad ang Ukranya ng isang Rusty Dagger na nagkakahalaga ng $246,000. Kailangan gumastos ng Rusya ng $2 milyong sa interceptor para subukang pabagsakin ito. Kahit na matagumpay nilang na-intercept, talunan pa rin sila sa labang pang-ekonomiya. Gumastos sila ng halos 10 beses na mas malaki kaysa sa Ukranya para lang mapigilan ang isang banta. Ngayon, narito na ang bahagi na magbabago ng laro. Higit pa sa 10, 50 o 100 misail ang matatanggap ng Ukranya. Makakatanggap ang Ukranya ng 3,350 Rusty Daggers mula sa Estados Unidos. 3,350. At kung susubukan ng Rusya na harangin lahat ng mga misail na ito, kahit pa ipagpalagay na 100% ang tagumpay nila,
na imposible naman sa totoong buhay. Kailangan nilang gumastos ng halos 7 bilyong dolyar para lang sa mga interceptor. 7 bilyon para subukang pigilan, 825 milyong dolyar lang ang halaga ng mga misail. Isa itong perpektong patibong sa ekonomiya. At ang Rusya ay diretsyong papunta rito. Naalala mo ba yung 8 buwan na sinabi ko? Iyan ang oras ni Putin para malaman kung paano makakatakas sa patibong na ito at sa lahat ng palatandaan, wala talagang takas. Pero hindi lang ito tungkol sa dami at presyo. Ang Rusty Dagger ay dinisenyo talaga para maging mahirap saluhin o harangin. Lumilipad ito ng sobrang baba na, literal. Niyayakap nito ang lupa. Sinusundan ang mga bundok at lambak para hindi ito ma-detect ng mga radar. Isipin mo ang isang piloto na parang multo na kabisado ang bawat liko ng daraanan. Ganyan mismo gumagana ang misail na ito. At heto ang diskarte na hindi masagot ng mga Ruso. May 3 utak ang misail na ito. Isa ay gumagamit ng Global Positioning System. Ang isa naman ay gumagamit ng mga internal na sensor na hindi umaasa sa anumang panlabas na signal. At ang pangatlo ay gumagamit ng mga kamera. Kinukumpara ang lupa sa mga mapang nakasave sa memorya. Kapag na-block ang isa, gumagana pa rin ang iba. Kahit ma-block ang Global Positioning System sa electronic warfare, tuloy ang paglipad gamit ang internal sensors at kamera. Totoong autonomous ito at abot ay 400 kilometro. Ibig sabihin nito, mula sa hangganan ng Ukraine, kaya nitong abutin ang karamihan ng mga pasilidad ng militar ng Russia sa mga okupadong lugar, mga imbakan ng bala, mga command post, mga tulay, mga riles ng tren na nagdadala ng supply sa harapan, mga refinery ng langis, mga paliparan. Lahat ng iyon ay abot nito. Ang ogiba, bahagi ng missile na sumasabog ay may bigat na 227 kilo. Sapat na para sirain ang matitibay na target. Ayon sa ilang ulat, may kakayahan ang ogibang ito na tumagos. Hindi lang ito sumasabog sa target, tumatagos muna ito sa mga pinatibay na estruktura bago sumabog. Ito ay magiging lubhang mapanira laban sa mga hangar kung saan nakatago ang mga eroplano o laban sa mga underground bunker kung saan nagtatago ang mga komandanteng Ruso. Ngayon, maaaring nagtatanong ka kung kailan eksaktong mangyayari ito. Dahil isang bagay ang pag-usapan ang isang misil na kasalukuyang dinedevelop. Ibang usapan naman kapag talagang napunta na ito sa mga kamay ng mga sundalong Ukranyano. Narito ang sagot na tiyak na ikagugulat mo. Oktubre ng 2026, 8 buwan mula ngayon. Ang unang batch ng 800 at 40 Rusty Dagger missiles ay darating sa Ukranya. 840 misil, kasunod ang 2,510 hanggang matapos ang 2028. Naka-schedule ang produksyon ng 1,000 misil bawat taon kapag ganap ng gumagana ang mga linya ng asemblya. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito. Sa unang pagkakataon, mula nang sumiklab ang pananakop noong Pebrero 2022, magkakaroon ang Ukraine ng kakayahang umatake ng malayuan sa antas ng industriya. Hindi lang kalahating dosenang mga misil dito at doon. Hindi lang ilang dosena na kailangang gamitin ng sobrang ingat, kundi daan-daan, libo-libo sa kalaunan. At mahalaga ito dahil ang digmaan hanggang ngayon ay naging lubhang hindi pantay sa aspetong ito. Sa loob ng 3 taon, ginawa ng Rusya ang gusto nito. Binumba ang mga lungsod ng Ukraine nang walang takot sa ganti, winasak ang mga planta ng kuryente, iniwan ang milyon-milyon sa dilim tuwing taglamig, inatake ang mga ospital, paaralan, at mga gusaling tirahan. Lahat ng ito ay ginawa nila sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga misil mula sa loob ng teritoryo ng Rusya, kung saan hindi kayang abutin ng Ukraine. Sa loob ng 3 taon, nagpakawala ang Rusya ng higit 1,000 misil at drone sa Ukraine. 10,000. Pamilyang nagigising sa 10 oras ng gabi dahil sa sirena, batang natutulog sa underground na silungan, at buong lungsod na walang kuryente sa taglamig. At ang Ukraine ay nagawa lamang makapagpakawala pabalik ng ilang daang misil sa pinakamataas, at madalas ay may mga limitasyon kung saan at paano nila ito maaaring gamitin. Ngayon, tapos na ang simetriya. Kaya na ng Ukraine
magsagawa ng sabayang atake sa likod ng Russia. Hindi lang isa o dalawang misil na maaaring subukang harangin ng mga Ruso, kundi 12-dosenang sabay-sabay na ilulunsad mula sa iba't ibang direksyon. Napipilitin ang depensa ng Russia na gumawa ng imposibleng desisyon kung ano ang kanilang ipagtatanggol. Naaalala mo ba ang matematikang pang-ekonomiya? Sa bawat pagkakataon na napipilit ng Ukraine ang Russia na gumastos ng 2 milyong halaga ng interceptor para pabagsakin ang isang misil na nagkakahalaga lang ng 246,000, talo ang Russia. At kapag 12 ng mga misil ang sabay-sabay na dumarating, wala talagang sapat na interceptor ang Russia. Wala talaga. Bawat pagsabog ng imbakan ng bala ay nagpapabawas ng mga bala sa harapan. Bawat tulay na nasisira ay nangangahulugan ng mga truck ng supply na hindi makadaan. Bawat paliparan na tinamaan ay nangangahulugan ng mas kaunting eroplano na bumobomba sa mga posisyon ng Ukranya. Hindi lang sa harapan nananalo ang digmaan, nananalo ito sa lohistika. At sa unang pagkakataon, magkakaroon ng mga kagamitan ang Ukranya para atakihin ang lohistika na ito sa malawakang saklaw. At may isang kawili-wiling detalye tungkol sa kung sino ang nagbabayad para sa lahat ng ito. Hindi lang Estados Unidos, o mas tama, hindi lang Estados Unidos. Ang pagbili ng 3,350 misail na ito ay pinopondohan ng isang koalisyon ng mga bansang Europeo. Ang Dinamarca, Olanda at Norwega ay kabilang sa mga pangunahing nag-aambag. Teknolohiyang Amerikano ito, gawa ng mga kumpanyang Amerikano, pero binabayaran ng Europa. Ipinapakita nito ang antas ng kooperasyon ng mga kaalyado ng OTAN na posibleng hindi inaasahan ni Putin. Tumaya siya na magiging mabagal, magkakahiwalay at di magtatagal ang suporta ng kanluran para sa Ukraine. Pero sa halip ang nakikita natin ay mga bansa na nagtutulungan upang punduhan ang paggawa ng mga armas na partikular na dinisenyo para lutasin ang mga problemang kinakaharap ng Ukraine. Nagkamali ng kalkula si Putin. Talagang nagkamali siya. May aspeto ng politika na dapat banggitin dahil walang saysay ang mga misil ng Ukraine kung di rin nila ito magagamit sa mga mahalagang lugar. At sa malaking bahagi ng 2025, may mahigpit na mga restriksyon kung paano magagamit ng Ukraine ang mga armas na ibinigay ng kanluran. Ang Estados Unidos, partikular, ay gumawa ng tinatawag nilang mekanismo ng pagsusuri. Isang sistema kung saan ang mga kahilingan ng Ukraine na atakihin ang mga partikular na target gamit ang mga armas ng Amerika, lalo na ang mga target sa loob mismo ng Russia, ay kailangang aprubahan, bawat kaso. Sa loob ng ilang buwan, maraming kahilingan ang tinanggihan. Si Depensa Secretary Pete Hegseth ang may veto sa mga ataking ito. Ang lohika, kahit opisyal, ay upang maiwasan ang paglala, subukang pilitin ang negosasyon, at huwag udyukin ang Russia lampas sa isang tiyak na punto. Sa praktika, may armas ang Ukraine pero hindi nila magamit laban sa mga base pinagmumulan ng atake ng Russia. Nakakainis, pero mukhang nagbabago na ang pulisiyang ito kamakailan. Ang pamumuno sa mga pag-apruba ay inilipat kay General Alekus Grinkiewicz, ang pinakamataas na komandante ng mga kaalyado sa Europa, at naging mas maluwag siya. Ang mga apruba na dati linggo inaabot, ngayon ay ilang araw na lang. Ang mga ataking dati tinatanggihan, ngayon ay pinapayagan na. Hindi pa ganap na malinaw kung ang parehong mga restriksyon ay ipapatupad sa mga Rusty Daggers, pero mukhang unti-unti nang pinapaluwag ang mga ito. At kahit na may mga restriksyon sa pag-atake sa loob mismo ng Rusya, walang duda na magagamit ng Ukranya ang mga misail na ito laban sa mga target sa mga teritoryong okupado. Crimea, Donbas, lahat ng teritoryong hawak ng Rusya sa loob ng Ukranya. Malaking pagbabago na ito sa balanse ng kapangyarihan. May isa pang dapat banggitin. Habang naghihintay sa Estados Unidos, hindi tumigil ang Ukranya. Lumikha sila ng sarili nilang industriya ng mga misil mula sa simula. Sa panahon ng digmaan, isa sa mga pinaka-interesanting kumpanya ay tinatawag na Firepoint. Itinatag ito noong 2022 ng isang producer ng pelikula at isang negosyante sa information technology. Oo, tama ang narinig mo. Isang lalaki sa pelikula at isa sa teknolohiya ang nagdesisyong gumawa ng mga misil. Parang kabaliwan, di ba? Mga baguhan na naglalaro ng digmaan. Pero noong Enero ng taong ito,
Ang mga misil na Flamingo na ginawa nila ay tumama sa Kapustinyar, isa sa mga pinakalihim na base ng pagsubok ng misil sa Rusya. Lugar kung saan nila sinusubukan ang mga balistikong misil, kabilang ang Oreshnik na hypersonic. Matagumpay na inatake ng Ukranya ang pasilidad militar libu-libong kilometro ang layo na lampasan ang depensang panghimpapawid ng Rusya. Ang misil nilang FP-5 Flamingo ay kahanga-hanga, may abot na 3,000 kilometro. Ibig sabihin nito, mula mismo sa loob ng Ukranya, kaya nitong tamaan hanggang sa mga bundok ng Ural sa pinakasentro ng Rusya. Ang ogiba ay mahigit 1 tonelada ang bigat at ginagawa gamit ang nire-recycle na makina mula sa lumang eroplano ng pagsasanay. Improbyasyon na gumagana. Kung nagawa nila ito gamit ang teknolohiyang dinevelop sa mga basement at impromptu na mga pagawaan, isipin mo na lang kung ano pa ang magagawa nila kapag may 3,350 Rusty Dagger na gawa ng industriyang militar ng Amerika sa kanilang mga kamay. Ang kombinasyon ng mga long-range na missile ng Ukraine at mga medium-range na missile ng Amerika ay lumilikha ng problema na hindi kayang solusyonan ng Russia. May plano si Putin, bombahin ang Ukraine hanggang sa sumuko, sirain ang mga infrastruktura at wasakin ang kanilang moral. Lahat ng ito ay ginagawa niya habang pinananatiling ligtas na santuwaryo ang mismong teritoryo ng Russia. Sa loob ng 3 taon, bahagyang gumana ang planong ito. Naghirap ang Ukraine, maraming lungsod ang nawasak, milyon-milyon ang nawalan ng kuryente at init sa taglamig, pero hindi sila sumuko. At ngayon, simula Oktubre, wala na ang santuwaryo ng Russia. Bawat bus militar, bawat imbakan ng gasolina, bawat pabrika ng bala, bawat tulay, bawat riles ng tren, lahat ng ito ay nagiging potensyal na target. Simula Oktubre 2026 magagawa na ng Ukraine ang ginawa ng Russia sa kanila sa loob ng 3 taon. Ngayon, ayaw ng Russia malasahan ang sarili nilang lason. Ikaw, anong palagay mo? Makakarating ba sa tamang oras ang 3,350 missile na ito para makagawa ng pagbabago? Iwan mo ang iyong opinyon sa mga komento. Kung ang video na ito ay nakatulong sa iyong maintindihan ang nangyayari, ibahagi mo ito sa mga taong kailangan ding malaman at mag-subscribe ka sa channel para hindi mo mamiss ang mga susunod pa. Hanggang sa muli.